para sa panalangin. Bago yung buhay kong bulit muna ang mga basura sa upuan, pakialis sa lamesa at upuan. Maaari na kayo. Ngayon, bago natin kung narasimulan ng talakayan, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Meron ba kayong naalala kung anong inalakay natin kahapon? Yes, Marian. Tama. Yung tinalakay natin kahapon ay tungkol sa nobela. Ano nga ba ang nobela? Yes. Helen. Tama. Ang nobela, ito ay isang mahabang kwentong kusyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Bakit mahalaga ang nobela sa ating panalikan? Yes, Melody. Tama. Dahil ito ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa ating kultura at kasaysayan sa pamamagitan ng mga tauhan at mga pangyayari, makikita natin ang mga paniniwala, tradisyon, at mga pakikibaka sa ating mga linggo. Ngayon, bago natin tuman na simulan ng talakayan, ay meron akong gawain na papagawa sa inyo. May papakita ko sa inyo tatlong iba't ibang larawan at nais kong bumuo kayo ng pangungusap base sa nakikita ninyong larawan. Para sa unang larawan, sino mga magbibigay ng pangungusap? Yes, Mariel. Magaling. Para sa pangalawang larawan, yes, John. Magaling. Para sa pangatlong larawan naman, yes, Lara. Magaling. Ngayon, meron na ba kayong ideya kung ano ang ating tatalakayan ngayong araw? Sino ang makapagbabahagi kung ano ang magiging talakayan natin ngayong araw? Yes. Shine. Tama. Ang ating tatalakayan ngayong araw ay tungkol sa sanaysay. Ano nga ba ang sanaysay? George. Tama. Ang sanaysay, ito ay nagmula sa dalawang salita na sanay at pagsasalaysay. Ito ay isang mahiting ng pampanitikan na naglalahad ng saloobin, opinyon at karanasan na may akda hinggil sa isang paksa. Ngayon ay mayroong dalawang uri ng sanaysay. Alam niyo ba kung ito? Ito ay ang formal at informal. Ang formal na sanaysay, ito ay uri ng sulatin na naglalaman ng seryoso at objektibong paglalahad ng informasyon o argumento. Gumagamit ng formal na wika at tumatalakay sa mahalagang paksa. Ang informal naman ay ito ang sanaysay na sulatin magaan, personal at karaniwang mga may layunin magbigay-alin at magbahagi ng opinyon para sa kasual na paraan. Ngayon, meron din tatlong pangunahing bahagi ang sanaysay. May nakakalam ba sa inyo kung ano ang mga bahagi ng sanaysay? Yes, Julia. Tama. Ang tatlong pangunahing bahagi ng sanaysay ay simula, gitna, at wakas. Ano nga ba ang simula? Ang simula ng sanaysay, ito ang bahagi ng sanaysay na nagpapakilala sa paksa at pumupukaw ng interes ng mambagsak. Para naman sa gitna, ito naman ang bahagi na naglalaman ng paliwanag, dali at suporta tungkol sa paksa. At sa wakas naman, para sa huling bahagi, ito naman ang naglalaman ng mga pagbubuod o nagbibigay ng konklusyon sa mga ideya ng sanaysay. Naiintindihan ba? Magaling kayo. Ngayon, meron pa ba kayong katanungan tungkol sa sanaysay? Magaling, wala. Ay, tiyak na nakikinig lang kayo sa ating talakayan. Ngayon, meron akong ipapagawa o meron akong gawain na inilasan mo. Meron akong ipapakita ng dalawang sanaysay at tutukuyin nyo kung nasaan sa kanilang dalawa ang formal at di formal.
1. Tama. Ito ay nagpapakita ng formal na salaysay dahil ito ay sulatin na naglalaman ng seryoso at subjektibong paglalahad ng ito. Para naman sa sunod na salaysay, sino makapagbabahagi? Yes, Melody. Tama. Ito ay di formal. Paano mo nasabi na di formal ang salaysay na ito? Yes, Anito? Tama. Ito ay di formal sapagkat ito ay isang sulatin na magaan na personal na sulatin. Ngayon ay meron na kayong kaalaman kung ano nga ba ang salaysay. Ang di formal at ang formal at informal. Ngayon ay meron akong gawain na inihanda para sa inyo. Ito ay pangkatang gawain. Pakibasa ang panuto ng sabay-sabay. Naiintindihan ba ang panuto? Magaling. Para sa pagpapangkat, maaaring ito na lang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Narito ang grades o pamantayan para sa inyong gagawin. Pakibasa ang sabay-sabay. Naiintindihan ba ang pamantayan? Magaling. Ngayon, nabibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto para sa paggawa ng gawain. Ang oras ninyo ay nagsisimula. Tapos na ba ang lahat? Maaari na mag-uumpisa tayo sa unang pangkat para sa presentasyon. Para sa pangalawang pangkat, pangatlo, at pangatlo. Magaling! Tunay lamang talaga na maayos yung mga pinakita. Ngayon naman, dumako naman tayo para sa inyong gawain. Kumuha kayo ng kaapat ng bahagi ng papel at magkakaroon tayo ng pagsusulit. Narito ang panuto. Pakibasa ng sabay-sabay. Naiintindihan ba ang panuto? Magaling. Ngayon ay ibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa pagsusulit. Ang oras ninyo ay nagsisimula. Meron na lamang kayo 1 minuto. Tapos na ang oras, pakipasa ang papel sa harapan. Ngayon, para sa inyong tandang aralin, pakibasa ang panuto ng sabay-sabay. Naiintindihan ba ang panuto? Magaling. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at pakikinig. Naway magpatuloy lamang ito hanggang sa ating huling pagkikita. Yun lamang, maraming salamat.